Sige, purihin ang Panginoon, ano? Tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bilang mga tao, hindi man natin, ibig sabihin, tanggapin man natin at hindi. Unang-una, sino tayo? Kung titignan ng Diyos, sabi nga sa kawikahan, para lang tayong alabok. Alam niyo yung alabok, pag winalis, tinatapon sa basura. Ganon. Inalimbawa tayo sa alabok kasi gawa lang tayo sa alabok. Pero salamat sa Diyos, gawa man tayo sa alabok ng lupa, pero pinangalagahan pa rin tayo ng Diyos. Ang problema lang, tayo. Paano natin pangalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Dito sa Biblia, meron nakalagay na gaya nito. Tingnan natin, ano? Sa tingnan natin sa kasulatan sa Timoteo. Merong sinabi dito si Pablo, no? Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ngayong gabi na ito. Na narito po kami sa tahanan ni Brother Marlon na Diyos. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Buksan mo po ang aming mga unawa upang sa ganon, makinabang po kami sa pagkain pangkaluluwa. Sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming buhay, panluhod. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Dito po tayo sa programang Ang Tunay na Pagbubunyag, ano? Ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Timoteo, chapter 6. Anong sabi niya po? Meron pong binanggit si Apostol Pablo na gaya nito. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Sa verse 8 po yun, ano? Anong sabi ni Apostol Pablo? Tayo pong tao kasi, wala po tayong kasiyahan. Kaya ko po nasabing wala tayong kasiyahan, yung kasabihan, bibigyan mo hanggang dito. Gusto ng tao hanggang dito. Hindi po marunong makontento ang tao. Kaya yan ang ipinapakiusap ni Pablo sa kanyang sulat na dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Hindi po ba pangunahing kailangan ng tao pagkain? Pag ang tao hindi kumain, hindi mo siya makakausap na matino. Kahit po yung damit niya, yung marumi, yung tinatawag nilang grasa, taong grasa. Kaya po naging taong grasa yon dahil sa lack of food. Dahil sa walang pagkain, kaya sila naging taong grasa. Hindi nila ginusto yon dahil sa kawalan ng pagkain. Kasi ang tao, binubuo ng dalawang kalagayan. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Ngayon, ang tao, labis na mapagangad. Lalo na sa panahon natin. Tignan ninyo nung mauso yung cellphone. Hindi ba? Unti-unti, dinidevelop ang cellphone. Hanggang sa ngayon, napakaganda ng cellphone. Kanya lang, habang gumaganda ang cellphone, ng technology, gumaganda rin ang alaga. Yun ang nangyayari. Ano po? Lumalaki ang gastusin dahil sa pagangangad ng tao na magkaroon ng magandang cellphone o ano pong bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Pero ang sabi ni Apostol Pablo,
yung kanyang payo ay dapat tayong masiyahan. Ano po yung tinuturo ni Pablo na dapat tayong mga tao ay masiyahan na? Ano po? Simple lang yung sinabi niya. Kung tayo may pagkain at pananamit. Isipin niyo po, dapat ka nang masaya pag may kang kinakain. Halimbawa, ganito. Hindi naman po pare-pareho ang buhay ng tao. Meron pong nasa, sabihin na nating mahirap, meron namang hindi, meron namang nakakariwasa. Ano po? Pero pare-pareho lang yung tao na yan. Wala silang kaligayahan sa pagkain. Bakit ko nasabi yan? May pagkain na, naghahanap pa ng ibang pagkain. Isipin nyo, may pagkain na naghahanap pa ng pagkain. Halimbawa, pag may birthday naman, may damit na nga, naghahanap pa ng bagong damit. Hindi po ba ganyan? Ano sinasabi ng mga anak? Ay, kung walang damit na bago, hindi na ako magbe-birthday. Para pang nananakot pa sila, tinatakot ang kanilang magulang. Na kung wala daw bagong damit, walang birthday. Ano po, ganyan ang tao, masyado siyang sakim. Sabi ko nga po, bibigyan mo hanggang dito, ang gusto hanggang dito. Halimbawa na lang po sa pagkain. Nakaunang pila na siya, ang dami pa susunod, pipila na naman. Magra-round 2. Hindi niya tinitignan yung hindi pa nakakain. Ganyan ang tao, walang kasiyahan sa buhay. Ngayon, meron pa sinabi si Apostol Pablo, bukod sa masiyahan na tayo, kung tayo may pagkain na araw-araw. Sa verse 9, ang sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nauulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Nakakatakot, ano po? Anong sabi niya? Yung nagnanasang yumaman nauulog sa tukso. Talagang tukso po ang pagyaman. Sa totoo lang. Tukso talaga ang pagyaman. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo. Ako hindi ko sinasabing huwag kayong magangad na yumaman. Dahil sabi nga naman kasabihan, nangangarap ka na rin lang, itodo mo na hanggang langit. Ang masakit sa pagnanasa mong yumaman, hindi mo napapansin, ay tuluyan ka na pala na nahulog sa tukso. Bigyan ko po kayong halimbawa. Ako po, may nagsama sa akin sa may sabong. Yan. Nakita ko ron, yung nagsama sa akin, sabi niya maraming pera dito. At ang meron ako napansin sa loob ng sabungan, yung mga babae, kung magsuot po sila ng damit, talagang katokso-tokso sila. Anong ginagawa ng mga babae ron? Nakatokso-tokso ang itsura. Meron akong tinanong doon, nagpapataya yan. Bukod pala sa tayahan doon, umiikot yung mga babae nagpapataya. Bakit ganon ang itsura nila? Meron akong nakitang isa ron na malapit po sa amin. Sira ang pamilya. Nakita ako. Isipin niyo po,
nasira yung pamilya, naghiwalay silang mag-asawa dahil po sa yun. Siguro, yung kasama ko, sabi ko, kita mo yan, iwalay sa asawa yan. Bakit siya nagpunta rito? Okay lang, maghanap buhay. Pero tignan mo naman. Sigurado ka ba naghahanap buhay lang pataya yan? Sigurado ka ba doon? O baka naman pag nanalo yan, pwedeng kalabitin? Siyempre, pera yan. Ayan po sinasabi ni Pablo. Yan pag nanasa mong magkaroon ng pera, mauulog ka sa tukso. Nakita niyo po? Kaya bilang mga tao, dapat makontento tayo kung anong meron tayo. Pag yan ang pagkain natin sa lamesa, di pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Ang mahirap, pag masarap ang pagkain, tsaka ka magpapasalamat. Kung minsan hindi ka na nga nagpapasalamat eh. Kain ka lang ng kain eh. Lalo na siguro kung hindi masarap ang pagkain, hindi ka rin magpapasalamat sa Diyos kasi hindi masarap. Meron po akong kwento. Nung araw, nagtatrabaho po ako sa isang restaurant sa amin sa probinsya. Libre pagkain. Hanggang gusto mong kumain. Wala pong problema sa inchik yun. Sa pagkakataon, lumabas po yung inchik, nakita niya po yung pagkain nasa basura. Anong sabi ng inchik? Ganito palang ginagawa ninyo. Pag hindi nyo gusto yung pagkain, tinatapon nyo sa basura. Kasi ang ginagawa po sa restaurant na pinagtrabahuan ko, isang luto lang po. Kung nagluto sila ng piritong bangos, lahat yung kakainin ng mga tao para sa mga empleyado. Bahala ka na lang dumiskati paano magkakaroon ng sausawan na masarap. So nakita ng inchik yung pagkain nasa basura. So anong ginawa niya? Wala na libre pagkain. Basta gusto mong kumain sa restaurant, magbayad ka. Bayaran mo. Nagbago yung inchik. Sinong nahihirapan? Isipin mo, restaurant pinagtatrabaho mo, binabayaran mo ang pagkain mo. Saka nakakitang restaurant pinagtatrabaho mo, nagbabayad kang pagkain. Dapat pag restaurant pinag-aanap buhayan mo, libre ka sa chicha. Kaso, tinatapon po nila. Kasi walang bayad. So, ang ginawa ng inchik, magbuhat ngayon, may bayad ng kakainin nyo. Hindi na siya nagpapaluto. Yung gusto nyong nakadisplay dyan, bayaran nyo lang. So, anong ginagawa ng tao? Kumakain ngayon sa labas, nagbabayad sa mga karinderya. Hindi po ba talo sila? Isipin mo, ang sweldo mo. Halimbawa, sweldo mo, 200. Dati libre yung pagkain. May 200 ka. Dahil sa tinatapon ng pagkain, ngayon may bayad. 2 sweldo, ang 200 na sweldo mo. Ang bayad mo sa pagkain mo, 50. 150 na lang, imbis na 200. Yan po ang nangyari sa pinagtatrabaho ng restaurant noon. Dahil sa tapon dito, tapon doon. Hindi po nila pinangahalagahan ang pagkain. Samantalang yung kinakain nila, ang Diyos po ang naglalahan. Basahin po natin sa Biblia, kung hindi ang Diyos ang naglalahan ng kinakain ng tao, pagkatapos itatapon lang ng tao yan. Hindi nga nila pinasalamatan ng Diyos, manapa, tinatapon pa nila ang pagkain. Sa Gawa 17. Ito po. Sabi ni Apostol Pablo,
sa 24 and 25. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, ininga, lahat ng bagay sa sangkatauhan. Lahat ng pangangailangan ng tao pinrovide ng Diyos. Wala pa po ang tao, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nakikita ng mata natin. Kasi po, alam ng Diyos na kailangan mo yan. Ang problema lang sa tao, pinalangya nila ang nilikha ng Diyos. O, kita niyo yung mga bundok, sino nagsisira? Tao. Yung mga bundok, sino naninira? Tao. Yung mga halaman sa bundok, sinong naninira? Tao. Kita nyo po? Lahat pineperwisyo ng tao ang ginawa ng Diyos. Hindi niya minahal yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Ngayon, napakalaki na po ng populasyon ng Pilipinas. 100 billions. Nung araw po, kung ganito kalaki yung mapa, ito po itong itaas, taho. Ito, pinagkukunan ng pagkain. Kaya, sufficient yung pagkain ng taho nun. Pero ngayon, baligtad. Kung ito po ang mapa ng Pilipinas, ito na lang po yung taho ay pinagkukunan ng pagkain. Ito na lang yung portion na maliit. Ito na po yung populasyon. Kaya yung tao ngayon, para mabuhay, kailangan mamulot ng pagkain sa basura. Hindi po ba ganyan? Dahil din po sa kagagawan ng tao. Hindi po nila sinunod yung batas ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Pag may kinakain ka na, dapat masiyang ka na. Hindi May pagkain na. May ulam na. Pag hindi korsonada, maghahanap ng iba. Ganyan ang tao, walang kakontentuhan sa buhay. May pera na. Agad pa rin ng agad ng pera. Balikan po natin yung sinabi ni Pablo. Ito ay isang babala sa mga tao na naghahangad yumaman. Sabi ko nga po, hindi masama ang mangarap ng pagyaman. Pero mas maganda maging mayaman ka sa paningin ng Diyos. Hindi. Ito, babasahin natin sa Santiago 2:5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Ano sabi ni Apostol Santiago? Makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ano po sabi ni Apostol Santiago? Kailangan mayaman tayo sa pananampalataya sa Diyos. Yun ang totoong yaman. Yung pananampalataya natin sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Alam niyo po, pag-uunahin natin ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Yesus, lahat ng kailangan mo, ibibigay lahat ng Diyos, pero ang kondisyon, unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Mateo 6:31 hanggang 34. Ang problema po, at saka lang nila inuunang gusto ng Diyos pag meron ng gabundok na problema ang tao. Hindi niya alam paano siya makiusap sa Diyos. Lahat na gagawin.
para malunas ang problema niya. Ganyan po kasakim ang tao. Ganyan po makasarili ang tao. Dapat kung may pagkain ka na, dapat masiyang ka na. Ito po ang sabi pa ni Apostol Pablo. Wala tayong dinala anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala ng anuman pag-alis dito. Sige, mag-ipon ka ng kayamanan. Pag naamoy ng magnanakaw yan, nanakawin lang yan. Buti kung magnanakaw lang. Paano kung papatayin ka pa? Oh. Wala kang magagawa. Dahil sa hirap ng buhay, sabi nga nila, kahit sa patalim, kakapit eh. Oh. Kaya yung nakita ko po, doon sa sabong, saan kakapit yung mga babaeng alos nakakatukso ang tingin sa kanila? Natural. Pera. Yung nagsasabong, hindi naman kagwapuan ng itsura eh. Mamahalin mo ba yon? Kaya mo lang mamahalin yon kasi nga, pera. Yun ang mamahalin mo, yung pera. Pero yung itsura nung nagsasabong, ewan ko kung mamahalin mo. Baka sumuka ka. Masok ka. Hindi na baka maupuan. Ayan, ano po? Kaya nangingiti po ako. Ano? Sinabi mo kasi susuka eh. O yan. May sumuka po, pero ibang suka. Suwa. Okay, balik tayo. Sabi ni Apostol Pablo, wala tayong dinalang anuman. Totoo po yan. Nang ipinanganak po tayo, makita mo yung baby pag ipinanganak. Ubad siya, wala siyang dala. Kaya sabi ni Pablo, wala man din tayong madadala. Ano po? Wala tayong madadala. Meron pa siya sinabi rito. Ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso. Yun po, yun naikwento ko sa inyo. At masisilo sa bitag ng masama. Sino po yun ang bibitag? Si Satanas. Ang ibig sabihin po ni Satanas, o yung salitang Satanas, masama, the evil one. Siyempre, dahil ang agad mo, pera, yung pera, nasa sugalan. Yun po ang way, kaya ka nabibihag. Dahil po sa pera. Ano po? Ano pa sabi niya? Na sisilo sa bihag ng masasama at mga hangad na hangarin nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yun po ang ending nun, kapahamakan. Alam niyo po ba saan mapapahamak ang tao? Mapapahamak po ang tao dahil po sa kanyang gawa. Kung ano ang ginawa ng tao, yun po ang kanyang pagbabayaran sa Diyos. Yun po ang pagbabayaran. Pero meron pong solusyon para wag kang mapahamak. Ano po? Para wag kang mapahamak, meron pong solusyon. Ano yung solusyon? Sa 1:3:16, ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kita niyo po, sadyang merong kapahamakan. Ito po, 1:3:16, may kapahamakan sa tao. Yung binasa ko po, yung sinabi ni Apostol sa Pablo, meron din pong kapahamakan. Ibig sabihin, meron pong kapahamakan ng tao.
Oh, saan siya mapapahamak? Dahil po sa ginawa niya sa kanyang buhay. Inuna niya po yung hangarin niyang yumaman kaysa sa yumaman siya sa pananampalataya sa Diyos. Sabi ko nga po, hindi masamang mangarap na maging mayaman, lalo na kung pinanganak ka mahirap. Pero mas maganda, mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos. At ang Diyos naman po ang may sabi, lahat ng kailangan mo, pupunan ko, ibibigay ko. Kanya lang, dahil sa kimantao, gusto niya, kabig muna. Mapaniguro, sigurista ang taho. Hindi po ganon. Dapat maging mayaman muna tayo sa pananampalataya sa Diyos. Then later on, ang Diyos po ang magpapayaman sa atin ng ating buhay. Ano po? Huwag po tayong magangad. Nung araw po ako, nangarap din akong gumandang buhay ko kasi nga po, ipinanganak din po akong mahirap. Pero kahit pa paano naman, naranasan ko po yung konting ginawa kasi nagkaroon ako ng magandang hanap buhay na masasabi nating noon, medyo mayabang pa ako noon eh. Bakit? Araw-araw po, pwede akong magbisyo. Meron akong pera. Yung uri ng hanap buhay po namin, pag lumabas ka, sigurado pag uwi mo, may pera ka. May sweldo ka na, may pera ka pa. Kasi po, meron kaming komisyon. Bukod sa aming sweldo, meron pa po kaming komisyon araw-araw. Yun lang po komisyon namin, pwede na namin ipamuhay. Kaya pagdating na sweldo, buo po yung sweldo. Anong nangyari? Napunta lang po sa wala. Ano po? Napunta lang sa wala. Pero nung tawagin po ako ng Panginoon, yan, mas lalo po akong lumalim sa kahalaman sa salita ng Diyos. At salamat sa Diyos. Ika nga, yung kasabihan, bago mahuli ang lahat. Ilang beses po akong nakaranas ng mga aksidente. Talagang ewan ko lang. Talagang sadya siguro nililigtas ako ng Diyos. Nung nasa Baguio po kami, lumipad yung kotse ng sinasakyan namin. Buti po, meron kaming tinamahan. Kung hindi, bangin ang bagsak namin. Dahil po nakainom kaming lahat. Kaya yung nagmamaneo para sa Superman. Pababa sa PGH, Baguio General Hospital. Pababa. Para po kami lumilipad eh. Napahawak na lang po akong gano'n sa upuan. Salamat sa Diyos. Isipin niyo po yun. Na-aksidente po ako sa expressway. Yung viaduct na kung tawagin, yung boundary ng Pampanga at Bulacan. Isipin niyo po yun. Pagkatapos ang sabi po sa akin ng aking mga kapwa-trabahador, ako po, nahulog daw po ako sa viaduct. Kung nakadaan na po kayo sa viaduct ng North Expressway, yung pagitan ng Pampanga at Bulacan. Dahil hindi po nila ako makita, ang sabi nila, nahulog po ako. At bumagsak ako doon sa ilog at kinain ako ng isda. Tignan nyo po, kalokohan naman kasama ko. Sa isang pagkakataon po, sobrang lasing ko.
Sumakay po ako ng jeep nung nasa Baguio ko. Kasi yung tirahan po namin sa Marcos Highway. Yung nasakyan ko, biyaheng Crystal Cave. Siyempre, lasing ako, nakatulog ako doon sa tabi ng driver. Isipin niyo po, nakarating na ako ng Crystal Cave, hindi pa ako nagising. Bumiyay na pabalik sa city, ang jeep. Tulog pa ako. Oh. Bumiyay na naman. Sinuntok ako ng driver. Dito po, oh. Nahulog ako kasi katabi ko siya eh. Nahulog ako. Alam niyo po ba saan ako bumagsak? Doon sa Happy birthday to you. ayan. O Nanay Linda, nakikita ka na sa YouTube niyan mamaya. Artistang-artista ang dating mo. Ayan o. Ayan, naka-video na tayo ngayon. Ininto ko lang kasi kumakanta ka. Praise the Lord. O tuloy po tayo. Doon sa Baguio, nakita po nila ako, natutulog po ako. Sabi ng mga katrabaho ko, ayun na si Manny, patay na. Kita niyo po yan. Marami po akong naranasan aksidente. Sumakay ako sa likod ng minibus at tumalon ako. Ang mga second year high school ako noon. Tumambling-tambling ako sa kalsada. Yung damit ko bagong bili. Pagkatapos ng gulong-gulong, puro butas. Sisipin niyo po yan. Sa Tarlac naman, naliligo po ako sa ilog. Tinangay ako ng tubig. Marami na pong aksidente sa akin. Yung panguli po, papatayin na ako. Isipin niyo yan. Dahil lumalabas ako sa bahay ng madaling araw para mag-devotion sa simbahan. 4:30. Nando sa baba po yung naghahunting sa akin na sasaksakin ako. Kapitbahay po namin. Pero biyaya ng Diyos. Nung akmang lalabas na ako, nawala yung naghahunting sa akin. Di nakatuloy ako. Nung pabalik ako, naghahantay na naman siya. Nung pauwi na ako, bigla na naman siyang nawala, nakauwi na ako. Isipin niyo po yun. Lahat yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, yung pala may purpose ang Diyos sa akin. Ano po? May purpose. Anong purpose niya? Mangangaral ako. Isipin niyo po ang ginawa ng Diyos. Siguro sabi ng Diyos, sige, mangaral ka na lang. May trabaho ko, may pera ko. Tinanggal po lahat yun. Isipin mo, pag dumarating ang sweldo, masaya ako. Bakit buo ang sweldo ko? Nung panahon na yon, mura lang ang sweldo. Pero ang sweldo ko po malaki. Kaya yung binabayad ko pong visa gobyerno, malaki rin. Kaya taon-taon, pag nagpapail ako ng income tax return, na pag-uusapan po namin saan natin dinala yung perang ito. Ang sagot po nila, sa kubeta, sipin nyo po yan, pangkaraniwan lang ako trabahador. Pero yung binabayad ko pong visa gobyerno ay napakalaki. Ano po? Kaya nung matuto na po ako sa salita ng Diyos, doon ko nakita ang kabutihan ng Diyos. Ano po? Mas lalo ko pa pong minahal ang Diyos. Bakit? Ito po, nangangaral na ako ngayon. Hindi ko na inangad yung hanap buhay. Alam nyo po, tinangka kong maghanap buhay. Sa totoo lang. Tinangka ko pong maghanap buhay. Pero bakit naman tuwing mag-a-apply ako, hindi po ako natatanggap? Masdan nyo po ako. Hindi naman po ako pangit no? Bakit hindi ako matanggap? Siguro ayaw nila ng gwapo. Kaya ayaw nila akong tanggapin. Bakit? Baka madagdagan yung gwapo. Mas gwapo yung darating. Di po ba ganon? Si Nanay Linda po nangingiti. Balik tayo.
Huwag po tayong magagad na yumaman. Ako, minsan inangad ko ng yumaman. Pero noon sa Baguio, yung kasama ko, minsan nakabisita ako sa bahay niya. Sa lamesa. Isang bundok na pera. O, magmerienda tayo. O, pambili ng merienda. Ang sabi ko, kung nag-ipon lang pala ako, baka ganito rin kabundok yung perang hawak ko. Pumapasok sa trabaho, diniiwan yung lamesa. Andun yung pera. Sabi ko, kasi naging waldas ako. Bakit ako naging waldas? Siyempre, dahil may pera ka, inom dito, inom doon. Pagkain dito, pagkain doon. Hindi ako nagsusugal, hindi rin ako nagbibisyo ng sigarilyo. Ang bisyo ko lang, inom at saka babae. Kasi nung panahon na yon, ang itsurang ito, imagine, na 30 plus ang edad ko noon, nung nasa Baguio ako. Oh. Nagtrabaho ako sa Regal Films, sa mga Bombay Star. Oh. Meron pa po akong pelikula noon yung Bubungan Lata. Extra ako doon, ginawa kong extra ni Mario O'Hara. Dapat mag-artista po ako noon. Pero, anong artista? Boldy Star ang mga kasama mo. Tagadala po ako ng call slip ng mga artistang Bombay Star. Kaya pag panahon ng take, sabi nila sa akin, Manny, humalis ka dyan. Bakit? Siyempre, yung kukunan na take ay mga kahindik-hindik na mga take. Na take. Sa Regal Films nung araw yon. Pero siguro sabi ng Diyos, hindi ka po pwede dyan. Inalis na naman po ako ron. Pero salamat sa Diyos, hindi naman po siya naging pabaya sa buhay ko. Wala po akong trabaho, pero eto, malusog ang katawan ko. Oh, pinakakain ako ng Diyos. Sobra-sobra pa. Oh, isipin nyo po, kanina nag-Bible study ako. Kumain akong tanghalian, walang bayad. O nag-Bible study na naman po ako kanina. Merienda, walang bayad. O mamaya may Bible study ako. Kakain na naman ako ng hapunan, wala na namang bayad. Isipin niyo po yon. O, sabi ng Diyos, ako nang bahala magpakain sa'yo. Basta mangaral ka lang. O. Sa ngayon, at present time, wala naman po akong problema. Financially, spiritually, wala po. Wala akong kinatatakutan lalo na. Kasi wala naman po akong kalaban. Amen? Kaya yung pananampalataya sa Diyos, yun ang dapat maging buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang dapat maging buhay natin. Yung pananampalataya sa Diyos. Kasi yan ang aanapin ng Diyos pagdating ng araw. Hindi niya aanapin yung pera, kagandahan, kung ano man yung meron ka, ang aanapin ng Diyos, yung pananampalataya mo sa Kanya. Of course, yung pananampalataya, kailangan maniwala ka sa Diyos na hindi mo siya nakikita. That is faith. Pero pag sinabi mong, ay kailangan makita ko muna yan, ay hindi po faith yun. Hindi na faith ang tawag doon. Ano? Ang faith ay yung hindi mo nakikita ang kaharian ng Diyos, naniniwala kaming kaharian sa langit. Na naniniwala kami Jesus na tagapagligtas. Ano po? Oh. Yan po ang kailangan ng tao. Kaya po ang ating paksa, huwag na tayong magagad ng pagyaman. Gaya na sinabi ni Pablo, masiyahan tayo kung ano ang meron tayo. Ano po? Pag binigyan ka ng Diyos, pasalamat ka. Ano po? Yan. Lagi niyong tatandaan.
Ang pagkain, pag kinain mo, tinatay mo lang. Oh. Sino nakikinabang? Yung kubeta. Di po ba totoo yan? Oh, sige, kumain ka ng masarap. Lahat ng masarap, kinain ko po nung araw. Oh. Dahil nagtrabaho po ako sa restaurant. Lahat ng masarap na luto ro, kinakain ko lahat. Oh, bakit? Yung restaurant yun eh. Ba't hindi ko kakainin yung gusto ko? Di po ba? Yan. Kaya hindi pwede sabihin sa akin na sino man tao, nakakain ka na bang ganito? Lahat kinain ko na po. Maging yung pagkain ng mahirap, kinain ko rin. Mas lalo ko pong kinain yung pagkain ng mayayaman. O isipin nyo, pagkain ng mayaman, bago kumain yung mayaman, ako munang kumakain. Bakit? Akong taga-deliver ng pagkain eh. Sinong mauna sa amin? Yung mayaman o ako? Siyempre ako muna, bago yung mayaman. Kasi po, nagtrabaho rin po ako sa catering. Ganito po yan. Pag gusto ko po yung nilutong ulam, halimbawa, ganito, fried chicken. Halimbawa, pag i-deliver ko po yung fried chicken, hindi na kumpleto. Yung gitna po ng fried chicken, yun ay kakahiling ko. At yung mga fried chicken, yung chicken, muli kong idudugtong yan, magiging buho na naman. Isipin mo, kinain ko na, tsaka ko lang idadalhin sa kanila. Meron pa akong konting kalokohan nun. Pag gusto nila yung ganung pagkain, gusto ko rin, pakakainin ko lang sila konti, kukunin ko na, babawiin ko na. Sinong kakain doon? Natural ako. Kaya kung pagkain lang at pagkain, yung katawan kong ito, ay doble. Dahil sa sarap ng pagkain. Pero dumating sa punto, nang maramdaman ko para tinatawag na ako ng Diyos. Doon na po nagsimula ang lahat. Para bang merong apoy na umaapoy sa dibdib ko. Kasi naririnig ko po yung mga hawitan sa Diyos. Habang nasa trabaho po ako, nakakapaginig po ako. Parang nabuksan ng aking puso. Kaya nasabi ko sa Diyos, alisin mo ko dito sa bisyo ko at maglilingkod ako sa iyo. Kasi po, nagiba na ang aking pakiramdam. Praise the Lord. Eto ako ngayon, nakaharap sa inyo. Senior citizen na po ako, 62. Nung araw, nung wala pa po akong edad na ganito, ang nasa utak ko, isa lang. Paano kaya kung tumanda ako? Paano ako mabubuhay? At the age of, kung di ko po kung 30 years old pa lang yata ako na nang tinanggalan ako ng trabaho. Isipin nyo, napakahirap sa simula. Mawalan ka ng pera. Isipin nyo po yan. Pero anong himala ng Diyos sa akin? Anong himala ng Diyos sa akin? Yung nasa isip ko, paano kaya ako mabubuhay pagdating ng matanda na ako? Siya rin po ang gumawa ng paraan ng Panginoon Diyos. Kaya ako po, una, ang Diyos ang gumawa ng paraan, nagkaroon ako ng temporary pension. At ngayon po, natapos na po yung temporary pension ko nitong last August lang. So, nag-report akong muli sa SS. Kinumpleto ko na po yung requirement ko sa SS at ang sabi sa akin sa SS, 2 to 3 months magiging continuous na ang aking pension. Isipin nyo po yun. Yung iniisip ko noon, ito na po yung sagot ng Diyos. Huwag kang mag-alala, magpe-pension ka na lang. Kaya ngayon, naghihintay na lang ako
ng pension ko. 2 to 3 months, sabi po ng SS, sa December ang 3 months. Kaya ang dalangin ko, sana, loobin ng Diyos, this month, sana, meron na. Yun na po ang aking retirement. Kaya lagi ko sinasabi sa aking mga patutuho, magbayad kayo ng inyong SS upang pagdating ng matanda na kayo, meron kayong makukuha. Oh. Yung employer ko po, napakawalang ya. Talagang isusumpa mo sa kawalangyahan. Pero dahil pinaghulog po ako ng SS, eto ngayon, pagkikinabangan ko yung SS. Oh. Di po ba? Kaya nakangiti na po ako. Kagaya ni Nanay Linda. Praise the Lord. Ano po? Kaya tandaan nyo po, huwag nyo ngangarin yumaman. Angarin nyo po yumaman kayo ng pananampalataya sa Diyos. At kapag yan ay nakita ng Diyos, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Sapagkat siya'y tunay na Diyos, totoo ang kanyang sinabi. Pinangako niya ba at hindi niya gagawin? Amen. Pinangako niya at kanyang gagawin. Ano po? Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ipainaninaw mo sa amin ng pagyaman. Kung minsan, pag nagagad po kami, di namin nalalaman, nauulog na po pala kami sa masama. Ang pagyaman ay dahan ng kasamahan. Hallelujah. Pero kung maging mayaman po kami sa iyo, ikaw po ang magpapayaman sa amin, physically, spiritually. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos, sa pagkakataon na ito. I-bless mo po ang bawat isa na nakinig ng iyong salita. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo, hindi lang ikaw, kundi pati yung nakikinig sa iyo, ang maliligtas. Salamat po, Panginoon Diyos. Bigyan mo po sila ng mapayapa at maimbing na tulog sa pagtulog nila sa gabing ito, O Diyos. Ingatan mo po ang mga bahay nila, tirahan nila. Ilayo sa anumang huri ng pagkasira o kalamidad. Hallelujah. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas. Taglay po ang panibagong buhay at lakas na nagbumula sa iyo. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, i-share mo naman ang video ito. At ikaw naman na-sharean, i-share mo naman sa iba. Malay mo, ang video ito magdahan ng liwanag sa buhay ng tao. Kesa naman sa nagsishare ka ng kung ano-ano lang, mas mabuting i-share mo ito. Bakit? Sapagkat ito ay may inspiring word. Ano yon? Word of God. Amen? Amen. God is good. All the time, God is good. O, tingnan nyo po yung nakikinig o nanonood ng ating video ngayon. Yan po yung nasa likod ko, si Nanay Linda. Kabiberde lang nung nakaraan. Ito po, kabiberde lang ngayon to. Hindi nakaraan. Ngayon lang. Ito naman po, ay yung isa. Yan, birthday din pala nung isang araw. Yung si Mariel. Yan. Ayan. Wala daw birthday yan. Ayan, ano po. I-bless mo po ngayon ang bawat isa, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Amen. Amen.